Hi guys, magandang araw po sa inyo lahat. Ito na naman po ang inyong lingkod, si DIY KKB Informative. Para ipatunghay sa inyo ang mensahe ng ating His Excellency Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr. So ito po ay kanyang mensahe nung bago magputukan nung bagong taon. December 31st, 2023. So, nalate ako ng pagpapakinig ng kanyang magandang mensahe patungkol sa nalalapit na bagong taon at ngayon nga ay bagong taon na. So, ang aking komento lang dito, tingnan nyo ha, habang siya ay nagtatalumpati, nagsiswitch parang segment by segment, parang kinonfile na yun. Kumalog tuloy, sorry. Parang kinompile na siya. Kagaya nito. Tingnan nyo ha. Ewan ko ba kung si cameraman nito hindi maintindihan din kung bakit ginanito niya. Pinutol-putol niya segment. O yun. Lumipat. Kanina pa yan binibilang ko nga kung ilang lipat o ilang cut yung kanyang. O yun. Yung kinat yung naman yung video na hindi dapat. Dapat tuloy-tuloy ang mensahe. Yung hindi mo na kailangan pang putol-putulin, switch mo pa, post mo or something, di ko alam. Kasi ganito ako, ganito rin ako mag-compile Mayroon akong, yun. Yung may mga tools ako na pwede ko siyang pagkabit-kabitin. Kino-compile nga ba? Hindi dapat yung ganon. First time ko lang nakapanood ng ganito, ang ating presidente ay pinag-compile yung video. Hindi dapat po ganun. Paano natin maintindihan ng todo-todo yung kanyang mensahe? At ayun. Lumipat na naman, di ba? So, bakit nyo kino-compile? Dapat, pag nagsasalita ang ating His Excellency Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr., dapat tuloy-tuloy. Isang focus lang. Hindi yung ipopokus mo, tapos palalayoin mo, tapos puputulin mo. Ano ba yan? Dapat magpalit na ng cameraman to Kasi hindi ko maintindihan. Tingnan nyo ha. Meron na namang pagpalipat-lipat o pagpuputol-putol. Yun. Diba? Kasi pinanood ko to sa iba, sa news, ganun din. Ganun din ang pinano na iisa. Iisa yung kanilang itong video to, isa lang ang pinanggalingan. Parang, alam mo yun, hindi ako kontento kasi, yun. Lumipat na naman. Kahit sa video nyo panoorin to, ganito ang nangyayari. Ganito. Talagang pinuputol-putol nila. Na-compile na, compilation na. Pero yung boses naman tuloy-tuloy, magaling. Magaling itong nag-compile. Kasi continuous rin yung boses Walang putol din. So, nagtataka lang po ako, bakit putol-putol? Dapat dire-diretso to. Isang focus lang. Isang area lang ba? Yun. Nalipat na naman, di ba? Kaya ako'y medyo nagtataka rin kung bakit nagkaganito yung video niya. Mensahe para sa bagong taon sa bawat mamamayang Pilipino dito sa Pilipinas. So, eto, kagaya nito, Ayan, nagsasalita tapos puputulin nyo. Tapos, segment by segment niya. Hindi. Parang inanin nyo na putol-putol Diba? Yun. Pinutol na naman. Pansin, mamaya natin, ating pakikinggan kung ano yung mensahe niya dito. Napansin ko lang to putol-putol. Huwag naman sanang ganun. Mr. President, kailangan magpalit na kayo ng cameraman. Putol-putol yung inyong yung video. Diba? Dapat dire-diretso yung pagsasalita. Hindi po putol-putol nila. Dapat dire-diretso. Ayun. Dapat dinediretso nila yung video mo. Kasi, Your Excellency, mahirap yung ganyan. Para magkakaroon ng duda yung tao na parang may take 1, may take 2. Yun. May take 3. Parang sa pelikula lang. Cut, take 2. Cut, take 3. Ay, naku. Pakinggan na po natin. At bibilangin ko yung cut, di ko na bilang So, ito. Sana po.
Mga kababayan, nakikiisa ako sa bawat pamilyang Pilipino na masayang nagtitipon ngayon sa pagsalubong ng bagong taon. Nakikisama ako sa bawat isa sa inyo na mataimtim na nananalangin na harinawa ang darating na mga araw ay mapuno ng pag-asa na hatid ng kasaganahan para sa lahat. Kabilang ako sa mga mahigpit na nananampalataya sa ating kakayahan at sa kabutihan ng may kapal, na lahat ng ating mga pinapangarap ay sana matupad. Tonight, as friends and family gather, our family joins yours in welcoming a peaceful and prosperous new year. We look back to the past year, pleased with what we have done. We look forward to the new year with a pledge to build better and more. We have set high hopes for the days ahead, and we know that these can only be achieved with hard work. Bagong taon, bagong pag-asa, at bagong panata na anuman ang mga balakid na haharapin ay sama-sama nating lalagpasan. No doubt, the coming year will bring its fair share of new challenges. But these we have weathered before, like the great tribulations our forefathers defeated. And as the proud inheritors of this indefatigable spirit, we too shall overcome. Ang lahi ni Rizal Bonifacio Mabini ay hindi basta magpapalupig. This is a land of heroes, past and present. The hard-fought gains of 2023 have prepared us for whatever difficulties 2024 will present. Batid ko na ang pag-unlad ay hindi dapat naririnig lamang sa talumpati o mga katagang nababasa. Nararamdaman din dapat ng marami. And there are other achievements not captured by headline economic barometers. We built 33 additional specialty centers, over 2,000 classrooms, and 7 additional cold chain facilities. We facilitated investments in renewable energy through the award of renewable energy contracts with a total potential capacity of around 121,000 megawatts. We also completed 8 water supply projects with 147 additional water projects being implemented in preparation for next year. We will continue to purge government of rules that slow the delivery of public services, because when projects get delayed, progress is denied our people. And this commitment to efficiency and service will extend to documents and licenses, because service delayed is also service denied. But not all public projects, however, are sunk into the ground. A great bulk of this are assistances to our brothers and sisters who are facing immense challenges in life. But TUPAD, IX, MAIP, and other programs of the government are not just safety nets that catch those who fell into hard times. They are the scaffolds upon which one can climb from where they find themselves now. This is the principle behind the Free College Program and its many subsets of scholarships, from new doctors to the students whom we prepared for their future careers in the field of science and technology, engineering, mathematics, and other professions. This is a driving force behind livelihood grants and product incubation assistance. They serve as government equity to our skilled and talented young people, so their dreams will turn into reality. This is the reason why we continue to give support to our farmers, from seedlings to fertilizers to fuel, because their sweat alone should not nurture the crops they grow in feeding the nation. Our social programs provide welfare armor to the vulnerable, but they also provide the means for them to overcome the very state that they find themselves in. Thus, most ayudas are not a type of permanent welfare, because we do not promote a life of dependency. Kaya nga, ang pangunahin at tamang konsepto ay pantawid, hindi palagian. Ang epektibong ayuda ay hindi binuburo ang tao sa kahirapan. The objective is to graduate from poverty. Sa pagsapit ng bagong taon, ang bawat Pilipino ay mayroong New Year's resolution o pangakong pagbabago sa kanilang buhay. Ang New Year's resolution ng inyong pamahalaan ay ang puspusang pagsisikap upang maggawad ng mahusay at tapat na serbisyo na susi ng pagpaganda ng buhay nating lahat. Let us not forget that great things are always possible, so long as we keep the faith in each other, in our nation, and in God. And as long as values that bind us keep us united in our collective pursuit of shared progress, we will succeed.
Mabuhay ang bagong Pilipinas. Manigong bagong taon po sa ating lahat. Po guys, so natunghayan nyo na yung ating Pangulong Bongbong Marcos, ang kanyang mensahe sa bawat isang Pilipino dito sa Pilipinas. Medyo pause pa nga siya napansin ko pause. Tapos, next time naman po, yung cameraman, wag nyo naman i-compile, wag nyo naman ipuputol-putol. Dahil nakakaya naman sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Maggagawa kayo ng ganyan. Parang style vlogger na rin Nagiging style vlogger kayo nasa Malacanang po kayo. At hindi nyo dapat pinuputol-putol ng ganyan. Tapos po-focus nyo, ilalayo nyo. Ano yun? Ang tingin kagaya nun. Ang tingin ko, inedit na to yun, no? Yung mga ganon, hindi dapat ganon. Hindi dapat pong ganon ang ginagawa nyo. Dapat tuloy-tuloy. Naroon siya sa harap, nagsasalita, tapos meron na kayong tripod. O kung ano pa man yun. Nakapokus sa kanya habang nagsasalita siya. Hanyo magtuloy-tuloy ang kanyang talumpati. At ang mabuting mensahe ng ating Pangulong Bongbong Marcos para sa mamamayang Pilipino dito sa Pilipinas. So, yun lang po. Yun lang po ang aking makakomento dito kasi parang ang pangit tingnan. Puputulin, kakatin, lalayo yung kanyang image, tapos lalapit. Ano yun? Yun, kagano, pinuputol-putol nyo. So, pangit po yung ganon. Yun lang po sarili kong komento. At, kagaya niyan, napapansin ko nga yung boses niya rito, medyo pause na, siguro. Ewan ko ba? Sige po, hanggang dito na lamang po guys. Yun lang po ang aking napuna dun sa mensahe na, maganda na may mensahe niya sa 2024. At, yun nga. Kayo na lang magkomento kung ano yung kanyang naging mensahe patungkol sa 2024. Yung mga sinambit niya rito. Yun, kagaya, pinuputol po. Sige guys, maraming salamat po sa aking sa inyong panonood sa aking mamunting video, DIY KKB Informative. At sinasabi ni DIY KKB Informative, keep safe, God bless, and you have a great day. So, see you on my next vlog, guys. Thank you. Maraming salamat po. Grabe sila. Yun, hindi sinwitch putol na naman yun.